Grabe ka, Iglesia ni Cristo ka pa naman pero ganyan ang ugali mo. Naisip ko siguro kung sa Katoliko may pagtitiwalag. Ilang miyembro kaya matitira dyan? Sila pa naman ang nagsasabi sa kanilang hanay, nagmula yung nagsabi na minority lang daw ang INC. O di kayo na majority. Pero ang tanong, kung may pagtitiwalag sa Katoliko, ilang kaya matitirang miyembro? Yung tipong kapag ang isang miyembro ay napatunayang gumawa ng pagkakasala, mabibigat na paglabag, di ba? Ilan kaya ang matitira na matino? Kung meron, ha? I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise this point. Maybe in the plenary this afternoon, I will raise it. Akin lang, personal, ang unang dapat maintindihan dito, hindi opinion ang basihan, kundi ang legal na mga proseso. Si General Torre, tiwalag. Si Marcoleta, hindi natiwalag. Protektado sa iglesia. Pero si Torre, tiwalag dahil sa pagtanggap ng bagong assignment. Kaya, ang sabi nitong si Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng iglesia, basta INC daw, Iglesia de Cristo, ay mga matitino at ang hindi matino, ititiwalag nila. Ibig ba sabihin si General Torre, hindi matino dahil tiwalag ng INC? Pero tandaan natin, ayon kay General Marvel, si Torre ay itiniwalag sa siktang inaniban niya dahil tinanggap nito ang bagong assignment sa Davao. Kung gayon, si Torre ay itiniwalag dahil hindi na kontrol. Hindi dahil hindi siya matino. Tandaan natin si Madriaga, tiwalag nila dahil may kaso. Kahit wala pang hatol na pinal sa korte. Pero ang tanong, bakit itong si Senador Rodante Marcoleta, patong-patong ang kaso? At wala pa ding hatol sa korte, pero protektado sa iglesia ni Manalo. At kung meron daw umanong pagtitiwalag sa simbahang Katoliko, ayon nitong si Tinig ng Karunungan na isang INC, ilan na kaya umanong matitino kung meron man ang mananatili sa simbahan? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Itong yung lingkod, Bran Windel, talibong muli makasama ninyo at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang likes sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment din nyo kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan. At lalo na sa mga OFW sa iba't ibang bahagi sa bansa, sa iba't ibang bansa sa ating mundo na sumusubaybay ngayon. Welcome. At ako ang inatasan ngayon sa ating punto por punto na magtalakay, mga kapatid. At isa sa mga tatalakayin natin, etong ipinagmamalaki ng INC na kaanib na si Tinig ng Karunungan, na mga matitino daw ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At kung meron mang hindi matitino, ayon sa kanya, ay ititiwalag. Grabe ka, Iglesia ni Cristo ka pa naman pero ganyan ang ugali mo. Naisip ko siguro kung sa Katoliko may pagtitiwalag. Ilang miyembro kaya matitira dyan? Sila pa naman ang nagsasabi sa kanilang hanay, nagmula yung nagsabi na minority lang daw ang INC. O di kayo na majority. Pero ang tanong, kung may pagtitiwalag sa Katoliko, ilang kaya matitirang miyembro? No, yan. Kung may pagtitiwalag sa Katoliko, ilan umano ang matitirang miyembro
na matino kung meron man. Pero tandaan natin, meron naman talagang pagtiwalag sa simbahan Katoliko. Alam nyo ba yan? Meron tayong disciplinary na tinatawag na interdict. At meron tayong excommunication. At meron pang automatic excommunication. Ang layunin nito ay pagwawasto at pagtatama sa mga kamalian at kasalanang nagawa. Pagbabalik loob. At nanatiling bukas ang simbahang Katoliko sa mga taong nagsisisi at may layunin talagang magbalik loob. Kung sa INC na ipinagmamalaki nila mga matitino, may sariling silda sa kulungan, oh. Kilala naman po si Caramildo na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung iba niya mga kasamahan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. At alam nyo ba na itong mga miyembro at mga ministro ni Felix Manalo, grabe ang kanilang banat sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. Para lang makadala ng mga inosenteng kaanib sa simbahang Katoliko, o na ang kanilang propaganda na paulit-ulit mula pa sa panahon ni Felix Manalo na ang simbahang Katoliko daw inaamin sa pamamagitan ng Aklat Katoliko na ang Katoliko ngayon ay hindi na makilalang lubusan umano sa Kristyanismo, sa sayong Kristyanismo. Kaya sasabihin nila, inaamin ng otoridad mismo Katoliko na ang Katoliko ay hindi na talaga makilala bilang tunay na iglesia. At ito ang kanilang ginagamit, Spirit of Catholicism. Unahin natin ang Iglesia Katolika Romana. Ano po tahasang inaamin ng mga tagapagturong Katoliko tungkol sa Iglesia Katolika ngayon? Pakinggan natin, babasahin namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika. Ito po ay may pamagat na The Spirit of Catholicism. Ganito sinasabi ng aklat. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagkos may pagmamalaki na sa anumang paraan ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang pag-amin ng sumulat ng aklat. Yan. Ang Katolisismo anya, hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Yan hong ipinahayag na yan ng tagapagturong Katoliko ay sinasang-ayunan natin. Hindi talaga maihahambing ang Iglesia Katolika sa unang Kristyanismo sapagkat sa pangalan pa lang ay ibang-iba na. Ganito ang uri ng pangangaral ng INC na maliban na ginagamit nila yan na ito ang binasa ng ministro, isinalin niya ng Filipino, we Catholics acknowledge readily without any shame, nay with pride, that Catholicism cannot be identified simply and wholly with primitive Christianity, nor even with the gospel of Christ. May karugtong, iniwasan na. Iyon ang karugtong. At alam nyo ba, sa kanilang pagtagpi-tagpi sa aklat, ginagamit pa nila ito para talagang ipalitaw na lubusang masama ang simbahang Katoliko. Bulok na ang moralidad, ang aklat na ito. Natin ang nabanggit yung aklat, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Siguro pakita natin yung mismong picture ni
James Cardinal Gibbons. Ito po, si James Cardinal Gibbons na sumulat ng aklat na ito. Ganito pong ating mababasa sa pahina 30. Nalulungkot akong ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa mga ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na eskandalo. Dapat na ang mga eskandalo'y dumating, ngunit sa aban niya na magiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman na ang kasalanan ng mga Katoliko ay lalong karimari-marim sa mata ng Diyos kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid sapagkat lalong maraming grasya ang sinasayang nila. Hindi po kami ang nagsabi nito, mga kababayan. Binasa lang po natin ang aklat na sinulat ng otoridad ng Iglesia Katolika. Yan. Pinagputol-putol nila, pero kung tingnan natin ang nakasulat dito, ang ginagamit nila, pahina 30 mga kapatid. Napakalinaw naman ang nakasulat. Pero pinipilipit ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Pansinin ninyo. Ito ang nakasulat. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan ng marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aban niya'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga Katoliko'y lalong karimari-marim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Yun ang nakasulat. Diba? Napakalinaw. Na batay mismo sa aklat na ginagamit nila, sino mang mga Katoliko na nagkasala at yun ang dahilan na bulok na ang moralidad, hindi dahil sila'y Katoliko, dahil sila'y hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Marami pang mga aklat na i-expose natin na pinagputol-putol nitong mga kaanib ng Iglesia ni Cristo at mga ministro, mga kapatid.